Are you ready for the Word of God? I'm so excited for the Word of God kasi personally, nag-speak talaga sa akin ng salita ng Panginoon and I know He will use this message para baguhin ang ating mga buhay. Numbers chapter 13 verse 30 to 33. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." Verse 31, but the man who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it, and all the people we saw there are of great size." Verse 33, we saw the Nephilim there, the descendants of Anak, come from Nephilim. We seemed like grasshoppers. Para lang tayo mga tepaklong sa kanilang mga mata. And we look the same to them. Pinamagatan ko po ang mensahe natin ngayon, don't walk away. Itap mo yung shoulder ng katabi mo. If that's the word that you need, don't walk away. Sabi mo sa kanya, don't walk away. Today we will talk about commitment. And habang pinag-aaralan ko po ang salita ng Panginoon, I was praying to God, Lord, what do you want us to realize? What do you want us to learn about commitment? Amin po, ang commitment sa Panginoon, it means that continuing to trust God and to obey God, kahit minsan, hindi tugma yung nakikita mo sa pinangako ng Panginoon sa iyo. Lahat po ng tao, committed sa totoo lang. Hindi lang nga lahat sa Diyos. Yung iba, committed sa kanilang pamilya, committed sa kanilang hanap buhay, committed sa kanilang mga trabaho. Yung iba, committed sa kanilang pag-aaral. Hindi lahat committed. Pero hindi lahat committed sa Diyos. Pero lahat tayo ay may commitment. Amen? Lahat tayo may nilalagakan ng ating oras, ng ating effort, di ba? Ng ating mga skills and talents. Pero if we want to commit our lives to God, meaning we want to keep on obeying God, na patuloy na sumunod sa Panginoon, patuloy na magtiwala sa Panginoon, may mga struggles na mangyayari po talaga sa ating buhay. Alam niyo po, ang question nga dyan may time ba na yung sobrang excited ka about something? No, alam mo yun, yung pagkabago yung kotse, kapag bago yung cellphone, kapag may bagong business ka, o yung bagong kilala ka sa Panginoon, first time mo nag-join sa Sunday worship experience, bagong divine encounter ka, yung ganyan. Di ba, pagka gano'n parang on fire ka na, yes, Lord! Ipagsisigawan ko po na ako ay nananampalataya sa iyo, Panginoon. Amen? But kapag nag-start na mag-sink in sa atin yung reality ng buhay, na ang hirap pala, ang dami palang challenges, doon mo marirealize na, ay, mahirap pala. Amen? At doon papasok ang commitment. Kasi maraming tao excited pero hindi committed. Tingnan mo yung katabi mo, excited lang ba yan? O committed yan? May mga tao na excited nung nililigawan pa lang. Right? Pero nung 20 years na silang mag-asawa, 20 years na silang magjowa, hindi na pinagbubuksan ng pinto, hindi na pinagbubuksan ng, hindi na pinag-aayos ng upuan. Dati kapag natatagalan mag-ayos, it's okay, take your time. Di ba? Pero kapag tumagal na, sabihin, ang tagal-tagal mo naman, kanina ka pa dyan. Isa lang naman yung mukha mo, bakit ang tagal-tagal mo mag-makeup? Right? Because excitement and commitment are two different things. Amen. And God wants us to realize na tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, kailangan meron tayong firm commitment to God. Na hindi lang natin siya nilalapitan kapag everything is well, hindi lang natin siya nilalapitan kapag nasasagot ang panalangin natin, hindi lang natin siya nilalapitan kapag maganda ang nakikita natin, kundi kahit hindi maganda ang nasa harapan mo, you keep on trusting God. You don't walk away. Ano po ang mga tao, ako personally, ugali ko po talaga noon na mahilig ako mag-walk out. Kapag may ka-argument ako, kapag hindi ko na gusto yung parang tama siya napapatunayan niyang mali ako Ang tendency ko talaga is to walk away. Mag-walk out, ganyan din po ba kayo? Kasi ayaw natin yung pakiramdam na ayokong dito ako matatalo. Dapat until the end, ako pa rin ang panalo.
No? Ang thinking natin, kapag nahihirapan tayo, kapag nag-walk away tayo, yun ang panalo. But in reality, kapag tayo nakakaramdam tayo ng defeat, nakakaramdam tayo ng problema, pressing, crushing mula sa kaaway, hindi dapat walking away ang solusyon. Kasi when you walk away, hindi mo talaga matatagpuan ang tunay na katagumpayan. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, don't walk away. Amen? Yung pakiramdam na yung dream mo, so good. No? Nung first year ka ng college, ang ganda ng pangarap mo, magdodoktor ako. Someday, magiging lawyer ako. Right? Pero, yung process is so hard. Right? Yung calling, exciting. But yung responsibility, so heavy. Yung promise ni Lord, it's so beautiful. Right? But there are giants along the way. Kagaya po nung binasa natin, no, na scripture, no, si Caleb, si Joshua, sila Moses, ang mga Israelites, no, may promise ang Panginoon sa kanila, land flowing with milk and honey. Abundant place, abundant life, di ba? Abundant na lupa. Amen? Abundant land. Yun ang pinangako ng Panginoon sa kanila. Amen? But, unfortunately, nung nakita nila, no, ang context kasi nito, yung mga Israelites, they have been traveling from Egypt, nung pinalaya sila ng Panginoon from the slavery of Egypt, dinala sila, di ba, sa promised land. And at this point in time sa Numbers 13 is nakakadalawang taon, approximately 2 taon na silang naglalakbay. Alam nyo ba, na-reach na nila yung edge ng promised land. Ibig sabihin, yung point na yon, tanaw na nila, ayun, promised land na yon. Amen? Alam niyo yung pakiramdam na ang lapit-lapit mo na dun sa hinihiling mo sa Panginoon. Ang lapit-lapit mo na dun sa pinapanalangin mo sa Panginoon. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, na-experience mo na ba yung ganun? Ang lapit mo na? Pero parang ang layo-layo mo. Yung mga Israelites at that time, na-experience nila that they have seen God perform miracles. They have seen God perform, they have seen God move in their lives. They have seen yung Red Sea, nahati yung Red Sea. Nag-provide ng Panginoon ng kanilang kakainin. Biruin nyo, from Egypt to the Promised Land, wala ni isa sa kanilang nagutom. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Nagkaroon sila ng cloud, nagkaroon sila ng fire by night, na nakita nila kung paano sila pinalaya ng Panginoon mula sa slavery from Egypt. And now, they were finally standing at the edge of the promised land. Yung promised land was right in front of them. Amen? Anong ginawa ni Moses? Ang ginawa ni Moses, nag-send siya ng 12 men. 12 na tao para ispy yung land. Sige nga, pagmasdan nyo, pagmatsyagan nyo. Ano ba talaga yung meron doon sa Canaan? Ano ba yung meron doon sa land na pinangako sa atin ng Panginoon? And then, after 40 days, tagal din nila nag-spy, ano? After 40 days, bumalik yung mga spiya na to, yung 12 na ito, at nagdala sila ng mga ebidensya. Amen? Sinabi nila na, alam nyo ba, yung grapes doon, yung cluster of grapes doon, hindi mo kayang buhatin ng isang tao. Hindi kayang buhatin ng isang kamay lang. Kailangan 2 tao pa kaming magbubuhat ng grapes. Ganon kalalaki yung bunga doon. Sabi nila, nagdala sila ng mga sample, ebidensya, at sabi nila, the land is exactly what God said it would be. Wow! Siguro ako nakarinig nun, uy! Totoo nga talaga si Lord sa mga pangako niya. What a great testimony. Amen? Parang tayo, pag nakakarinig tayo ng mga testimony, kagaya kanina, na binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Uy, wala talagang imposible sa Panginoon. Biruin mo nga siya, binago ng Panginoon yung buhay niya eh. Amen? Narinig nila, nakita nila yung ebidensya. Amen? Nang kayang gawin ng Panginoon na ang Panginoon tumutupad sa kanyang pangako. It is fruitful, it is abundant, and everything God had promised, nakita nila. Amen? But, because of one word, it changes everything.
Just one word. Sabi ng Numbers 13, verse 26 to 28. Sabi doon, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. Verse 28, but the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. Sabi nila, yes, ang lalaki ng bunga. Yes, ang ganda talaga ng promised land. It does flow with milk and honey. Lahat sila iisa yung statement. Totoo talaga ang pangako ng Panginoon. Tumutupad talaga siya sa pangako. Pero yung 10, may but. Sabi nila, oo, maganda. Oo, masagana. Pero, ang lalaki ng mga tao doon. Ang lalakas ng mga tao doon. Siya nakita namin doon, yung descendants of Anak, yung mga descendants of Anak known to be giants. Malalaki ang mga yan. Sabi na, ang lalaki ng mga bahay, ang lalaki ng mga gusali. Pero, ang dami ring giants. Ang lalakas ng kaaway. Biruin mo, no? Yung 10 spies, ang sabi nila, hindi natin kaya. Kasi malaki eh. Pero ang sabi nung dalawang spiya, si Joshua and Caleb, sabi nila, God can. Amen? Same land, same giants, same promise, same God, but they had different perspectives. Alam niyo po, sa commitment, napaka-importante ng perspective. Kasi madalas tayong mga tao, tayong mga Kristiyano, pare-pareho naman tayo ng napapagdaanan. Iba-iba lang minsan ng gravity, iba-iba lang minsan ng approach, iba-iba lang minsan ng sitwasyon, pero lahat tayo nagdadaan sa problema, lahat tayo nagdadaan sa sufferings, lahat tayo nagdadaan sa trials. Amen? At ang perspective para manatili kang committed sa Panginoon, napaka-importante. Kasi yung 10 spiya, ang commitment nila nakadepende sa kakayahan nila. Hindi natin sila kaya. Malalaki sila kaysa sa atin. They are stronger than us. Right? Pero si Joshua and Caleb, ang sabi nila, yes, malalaki sila. Yes, it does flow with milk and honey. Pero our God is able. Kasi kung able nga siyang mangako, able siyang tumupad ng pangako, able din siyang dalin tayo sa fulfillment ng pangako. Amen? Iba kasi yung naniniwala ka na may pinangako ang Panginoon, sa naniniwala ka na kayang gawin ng Panginoon yung pangako niya sa'yo. Kasi minsan nakikita mo naman talaga ginagawa ni Lord yung pangako niya sa iba. Pero minsan ang hirap paniwalaan kapag sa'yo na. For example, 38 years old ka na, no boyfriend since birth ka pa din. Aray ko. Diba? Pag nakikita mo yung mga kinakasal, grabe Lord, totoo ka talaga. Nagbibigay ka talaga ng pangako mo. Tumutupad ka talaga sa pangako mo. Pero di ba minsan at the back of our minds, Lord, kung kaya mong gawin sa Kanya, bakit sa akin hindi nangyayari? Right? Kasi madaling maniwala sa promise kapag nakikita mo na na-fulfill sa iba. But what about you? Kapag hindi nangyayari sa'yo, will you still trust God? Maniniwala ka pa rin ba sa Panginoon? Magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? You know what? Perspective is so important in commitment. Imagine, for example, yung phone ninyo. Di ba? Kapag 5% na lang yan, ano na ang mindset natin yan? Automatic yan, hindi na to kakayanin. Hindi na to aabutin. Hindi na to kayang mag-video. Hindi na to kaya mag-video call. Hindi na to kaya mag-stroll sa TikTok. Hindi na to kaya. 5% na lang eh. Right? Ganon din tayo minsan sa commitment natin sa Panginoon. Ang laki ng problema, Lord. Hindi ko na to kaya. Lord, hindi ko kayang ibigay yung buong commitment ko sa'yo. Ito lang ang kaya kong gawin. Hanggang dito na lang ako. Ay, matanda na ako para maglingkod pa sa Panginoon. Hanggang dito na lang ako. Ito na lang ang kaya kong gawin. Perspective is so important sa ating commitment. Kasi kapag ang tinitingnan natin, yung capacity natin, hindi talaga natin kaya. Pero dapat, if you want to stay committed to God, ang focus mo, ang tinitingnan mo, hindi ang capacity mo. Ang capacity ng Diyos. Kasi pag tiningnan mo yung capacity ng Diyos, kahit anong pinagdadaanan mo, capacity ng Diyos ang tinitingnan mo eh.
Alam mo, He is able. Alam mo, He is powerful. Alam mo, He is mighty. Amen? He is a promise keeper. Amen? Kaya nga importante, no? Ang tingin natin, capacity ng Diyos. Ang Diyos, kilala natin talaga siya, nagpapagaling. Ang Diyos, kilala natin siya, nagbibigay buhay. Ang Diyos, kilala natin siya, God of second chances, many, many chances. Amen? Kung kilala natin ang Panginoon na nagpo-provide, then we have to rely on the capacity of God rather than our capacity. Amen? Sa kakayahan ng Diyos, hindi sa kakayahan mo. Amen? Kaya nga wag natin sasabihin na hanggang dito na lang ako. Kasi pagka ganun, yun yung kakayahan mo. Pero hindi hanggang dyan na lang ang kakayahan ng Panginoon sa buhay mo. Actually, nagsisimula pa lang si Lord sa buhay mo, kapatid. Amen? Kasi alam niyo po, lahat tayo eventually, makakaranas tayo ng yung Numbers 13 moment. Na a moment na kailangan mo magdesisyon. Anong pagdidesisyonan? Will I believe what I see? Or will I believe what God said? Kasi yung what we see and what God said ay magkaibang bagay. Parang dito sa Numbers 13, di ba? Yung nakita nila, malalakas yung kaaway. They are stronger than we are. May mga giants doon. Giants yung mga nakatira doon. Pero nung sabi ng Panginoon, that land is for you. Binigay ko yan para sa inyo. You are able to conquer them. Amen? So, sa commitment, importante tayo mag-decide. Anong paniniwalaan natin? Yung nakikita mong problema, may sakit ang nanay ko. Sabi ng doktor, wala na daw pag-asa. O yung sinabi ng Panginoon that I am your healer. Yung nakikita mo na, baon na kami sa utang. Hindi na kami makakaahon. O yung sinabi ng Panginoon, I am your Jehovah Jireh. I am the God who provides. Amen? Minsan, hindi tayo makapag-commit sa Panginoon kasi ang thinking natin, hindi natin kaya. Hindi ko na kaya. Hanggang dito na lang ako. But the Lord is telling us, lahat tayo pwede tayo mag-commit sa Panginoon. Bakit? Hindi dapat sa sariling kakayahan nakatingin, kundi ano ang sinabi ng Panginoon. Ano ang salita ng Panginoon sa iyo. Amen? Now, pag-aaralan natin, ano nga bang ibig sabihin that you stay committed? Number 1, don't let what you see cancel what God said. Huwag mong hahayaan na yung nakita mo, i-cancel yung sinabi ng Panginoon. No, yung mga Israelites at that time, no, sinabihan sila ng mga spiya. Sabi nila, we went into the land, sabi ng verse 27, we went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. And here is its fruit. Sabi nila, confirmed, the land was exactly what God had promised. Totoo ang pangako ng Panginoon. The promised land is indeed abundant. Pero dahil sa takot ng ibang spies, sabi nila, pero yung mga tao doon, powerful. Yung mga tao doon, very large. Nandun yung mga giants. No? Alam niyo po, madalas, no, we can't commit kasi yung confidence natin wala sa Diyos. Ang confidence natin nasa sarili natin. Ang confidence mo sa nakikita mo. Kasi to see is to believe eh. Right? Pero alam niyo po, wag mong hahayaan na yung nakikita mo, i-cancel kung anong sinabi ng Diyos sa'yo. Anong sinabi ng Panginoon sa'yo? I will provide for you. I will be with you. So kahit nakikita mo, wala akong kasama. Ako lang mag-isa sa laban na to. Anong sinabi ng Panginoon sa'yo? I am with you. So, ang commitment, pagdedesisyon, anong paniniwalaan mo? Yung nakikita mo o yung sinabi ng Panginoon? Tanungin mo nga yung katabi mo, anong paniniwalaan mo? Yung nakikita mo, lagay nyo nga po yan sa chat, yung nakikita mo o yung sinabi ng Panginoon sa'yo? Amen? Kasi ang commitment natin, hindi dapat based sa own strength, hindi dapat based sa confidence natin sa sarili natin, kundi you keep on showing up. Even when it's hard, even when things are not going well, not because you can, but because God can. Amen? Verse 30, sabi doon, but Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. Sabi ni Caleb, shh, 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 shh.
kasi bad news eh, di ba? Yung ang ganda naman ng nakita nila, pero negative yung yung sinasabi ng mga kasama nila. Ang hirap talaga kasi yun eh. Kapag ikaw yung, hindi, the Lord will provide. Hindi, talagang makukulong na tayo dahil sa utang. Ang hirap kausap minsan ng ganyan eh. Sinabi na nga, the Lord will provide. Hindi ko talaga kaya. Alam niyo po, kagabi lang, talagang itong word of God, talagang tumama sa puso ko. Kinakausap ko po yung husband ko, sabi ko sa kanya, sabi kong ganun, sobrang kaba ko, sabi kong ganun. Parang gusto ko magkasakit, sabi kong ganun. Parang ayoko mag-show up bukas, parang ayoko mag-preach bukas, parang yung kaba ko, apaw-apaw, sabi ko, parang hindi ko kaya. Alam mo, sabi niya sa akin, keep on showing up. Don't walk away. Sabi niya ganun. Pinreach niya sa akin yung preaching ko. Amen? Kasi di ba tayo, no? Kapag may mga bagay na hindi nangyari sa atin, na hindi magandang nangyari sa atin, ang tendency natin, mag-dwell na dun sa nakikita natin. Negative, negative, negative. Pero ang sinasabi ng Panginoon, huwag mo i-cancel yung sinasabi ng Panginoon at pangako ng Panginoon sa'yo. Just because hindi maganda ang nakikita mo. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda? Amen. Amen. Huwag kayong Yan ay pagpapala ng Panginoon sa'yo. Amen? Ganon din sa buhay natin. Minsan, pag nakafocus tayo dun sa nakikita natin, nakakalimutan natin yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagiging committed na sumunod, magpatuloy sa Panginoon. Anong tendency? Magkukwit tayo. Amen? Hihinto tayo. No? Pero mapapansin nyo, yung confidence ni Caleb, sabi ng verse 30, diba? But Caleb tried to quiet the people. Sabi niya, let's go up at once. Sabi niya, puntahan natin and take the land. He said, we certainly can conquer it. Sabi niya, sure, kaya natin sila. Yung confidence niya, no? Hindi based sa sarili niyang kakayahan. Nakita niya yung mga giants eh. Mapapansin nyo kay Caleb, hindi niya sinabing, hindi totoo yan, walang giants. Hindi siya nagsinungaling. He knew there were giants. Alam niya may giants. Hindi niya dinina yung problema. Pero nung ginawa niya, he simply refused to make the problem bigger than God's promise. Amen. If you want to stay committed to God, if you want to stay committed to the Lord, kailangan yung problema hindi mas malaki kaysa sa promise ng Panginoon. Refuse to make the problem bigger than God's promise. Dapat mas malaki yung espasyo ng pangako ng Panginoon sa isip natin kesa doon sa problema, kesa doon sa nakikita natin. Amen? You know what? Sometimes commitment is tested by what we see. Papakitaan ka kasi ng papakitaan ng kaaway ng mga negativity, ng mga bad things, ng mga hindi magandang pangyayari para huminto ka. Amen? Sabi ng Panginoon, go. May kita mo obstacle. Sabi ni Lord, mag-serve ka, may kita mo limitation mo. Amen? Sabi ni Lord, trust me. Ano makikita mo? Uncertainty. Sasabihin ni Lord, keep going anak. Malapit ka na. Magpatuloy ka lang. Ano makikita mo? Walang progress. Andito pa rin ako. Yes, mga kapatid, giants were real. Yes, challenges were real. But so was God's promise. Amen? But so was God's presence. Yung situation may be difficult, but God had already spoken. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, don't let what you see cancel what God said. Don't let what you see cancel what God said. Pangalawa, second point, don't let the fear of others become your decision. Alam niyo tayong mga tao, ang thinking natin, mabait tayo kapag go with the flow tayo. Kapag ang desisyon ng tropa, inuman daw kami. O sige, inuman na kami. Ang sabi ng pamilya, hindi na daw kami magsisimba. O sige, hindi na lang kami magsisimba. Maraming tao, mabilis tayo ma-persuade, no? Ng lies ng enemy. Pero sinasabi ng Panginoon, if you want to stay committed, don't let the fear of others become your decision. Hindi porket takot sila, ibig sabihin nun, hindi mo na kaya. Di ba minsan sasabihin na, uy, nag-exam ka ba dyan sa school na yan, sa mga estudyante? Ay, mahirap. Sabi niya ganun.
Hindi ako nakapasa. Anong tendency ng iba? Ay, hindi na rin ako mag-exam. Siya nga, hindi nga siya nakapasa eh. Summa cum laude nga namin yan eh. Salutatorian nga namin yan eh. Hindi na rin. Minsan hindi natin tinatry. Kasi dahil natakot yung iba, takot ka na rin. Pero hindi porket takot sila, hindi mo na kaya. Hindi porket ayaw nila, ayaw mo na din. Hindi ayaw kasi nila mag-divine encounter eh. Sige, ayaw ko na rin. Hindi porket sumuko na sila, susuko ka na rin. Hindi porket ayaw nila magbasa ng Bible, ayaw mo na rin magbasa ng Bible. Hindi porket ayaw nila magsimba, ayaw mo na rin magsimba. Amen? Kasi maglilingkod kahit baha. Kaway-kaway sa mga binaha dyan. Kahit baha. Magpapakita. Kahit na nagloloko yung internet. I will keep on showing up. Amen? Kasi yung fear nila is not your limit. Amen? Their fear is not your limit. Their decision is not your direction, kapatid. Amen? Ang pagsuko nila ay hindi mo katapusan. Amen? Keep following God. Kahit ikaw na lang. Keep showing up. Kahit ikaw na lang mag-isa. Keep praying. Kahit wala ka ng prayer partner. Keep believing. Kahit na yung nakikita mo. Gusto mo nang sumuko. You know, nung narinig ng mga Israelites, yung report ng 10 spies, sabi ng Bible, they began to cry. Umiyak sila ng umiyak. Dahil sa takot ng 10. Imagine niyo hindi naisip ng mga Israelites na, yes, kung totoong hindi natin sila kaya, ba't nakabalik pa silang buhay na 12? Diba? Biruin mo, takot na takot sila sa report. Hindi nila na-realize, kung talagang hindi natin sila kaya, ma-identify nila, oy, hindi to taga dito. Maliliit tong mga giants tayo dito eh. Right? E di sana, pinatay na sila nun. Kung totoo, na they are stronger than we are. Hindi na-realize sa mga Israelites kasi nabulang na sila ng takot eh. They began to cry. Nagdalamhati sila. Imagine niyo nakita nila kung paano sila inalis ng Panginoon sa Egypt. Nakita nila na pinotektahan sila ng Panginoon. Kung paano nag-provide ang Panginoon para sa kanila, kung paano nag-perform ng miracle ang Panginoon. But just one frightening report. Isang report lang na malalaki sila doon. Hindi natin sila kaya. Alam mo, nangyari sa kanila, gusto na nilang bumalik ng Egypt. They want to walk away. 2 years ka na, approximately, andito na, sa edge ka na. Ayan na yung promised land. Yung mga taong pinadala nyo ng 40 days, nakauwing buhay. May dala pang mga prutas. May dala pang mga ebidensya. Pero just because of one report, ay naku, grabe, they want to walk away. They want to go back. Sabi pa nila, alam niyo masakit, sabi pa nila, let's choose a leader na magdadala sa atin pabalik sa Egypt. Balak nilang palitan sila Moses. Just because of that one bad report. You know what? Fear made them forget what God had already done. Nakalimutan nila kung ano na bang ginawa ng Panginoon. You know what? This is important. Fear doesn't just make you afraid. Fear makes you forget. Kapag naghari ang takot sa puso mo, nakakalimutan mo yung katapatan ng Panginoon. It makes you forget your previous victories. It makes you forget your answered prayers. Dahil sa isang hindi magandang pangyayari, nakalimutan mo na lahat ng magandang track record ni Lord sa buhay mo. It makes you forget the times God provided for you. Dahil lang nahirapan ka ngayon, nakakalimutan mo na nagpo-provide ang Panginoon. Yung fear, gagawin niya sa'yo, makakalimutan mo na mabuti ang Panginoon na meron ka. At anong tendency? Kapag ang fear nag-creep in sa puso natin, we walk away. Sasabi natin, ayoko na. Ang hirap-hirap. Sabi ng mga Israelites, dinala lang ba kami ng Panginoon dito para dito niya kami patayin? Imaginin mo, sa 2 years na paglalakbay nila, never sila nagutom. Hindi nila kailangan mainitan kasi may cloud. Alam niyo po, nung napunta kami sa Qatar last month,
Doon ko na-realize yung importance ng clouds sa Middle East. Kasi walang clouds at all. Di ba dito sa Pilipinas, sanay na sanay tayo, ang daming ulap. Di ba? Sa kanila, clear skies talaga. Wala kang makikitang clouds. Kaya feeling ko nga noon, yung sun, tas Qatar, nakaganon parang sobrang init. Sabi kong ganon. Walang shade Why? Biruin mo yung mga Israelites, hindi sila nainitan. Pinrovide ng Panginoon yung shield nila. Nag-protect ang Panginoon sa kanila. At paggabi, hindi sila nilalamig kasi may fire by night. Amen? Pero lahat ng yun, nakalimutan nila. Na-cancel lahat ng yun. Dahil lang sa isang bad report. At yung decision nila, patungo na dun sa bad report. Let's just walk away. Balik na lang tayo sa Egypt. Then, Joshua and Caleb stood up. Buti na lang, nag-stood up sila. Sabi nila, Numbers 14, verse 7 to 8, and they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Sabi nila, yung pinapuntahan nyo sa amin, it's exceedingly good land. Napakaganda. Napakayaman na lupa. It does flow with milk and honey. Sabi ng verse 8, and if the Lord delights in us, He will bring us into this land and give it to us. A land which flows with milk and honey. Niremind nila ang mga tao na God is true to His promises. He is able. Sabi nila, ano ba kayo guys? Bakit kayo natatakot? Oo, malalaki sila doon. Pero imagine niyo kung malalaki sila doon, ibig sabihin malalaki yung bahay nila. At kapag malalaki yung bahay nila doon, malalaki yung magiging bahay natin. Di ba? Sabi ni Joshua and Caleb, guys, kaya natin. Binigay na sa atin ng Panginoon yan. Amen? Sabi ng verse 9, only do not rebel against the Lord. Huwag kayong magrebelde. Alam nyo, naghalit na sila sa Panginoon. Sabi nila, dito mo ba kami papatayin? Mambihira pinrovide na lahat ni Lord sa kanila. Maglalakad na lang sila. Tatawid na lang sila. Ayan na, pinakita na sa kanila kung gaano kaganda yung promised land. Pero nagrebelde pa rin sila sa Panginoon. Sabi ni Caleb, do not fear the people of the land. The Lord is with us. Huwag kayong matakot sa mga tao doon. Kasama natin ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, the Lord is with us. Lagay niyo po yan sa chat, the Lord is with us. What a statement. Amen? The Lord is with us. Yung difference nila, yung 10 spies sabi nila, they are stronger than us. Pero sabi ni Caleb and Joshua, the Lord is with us. Amen? Yes, oo. Maari, mas malalakas sila sa atin, pero di ba kasama natin yung mas malakas sa kanila? And that is enough. Minsan hindi tayo makakommit sa Panginoon kasi ang thinking natin, mas malakas sila mas malakas ang puwersa ng kaaway sa aking buhay. Pero nakakalimutan natin, kasama natin ang Diyos. The Lord is with us. Kapag gusto mo maging committed sa Diyos, huwag kang tumingin sa sarili mong lakas. Lagi kang tumingin, the Lord is with us. Tumingin sa presensya ng Panginoon. Amen. One thing also I've learned from this, you need to be careful whose voice you allow to shape your faith. Kailangan i-filter mo Kaninong boses ang pakikinggan mo? Boses ba ng mga majority? Kasi majority, 10 yung espiya. 2 lang si Joshua and Caleb na nagsasabi ng positive Right? Anong pakikinggan mo? Yung boses ba nila? O yung boses ng Diyos sa buhay mo? Yung negativity ba? O yung promise ng Panginoon sa buhay mo? Kasi sometimes sasabihin sa'yo ni Lord, go. Alam mo, sasabihin ng mga tao sa paligid mo, you can't. Sasabihin ni Lord sa'yo, mag-serve ka. Anong sasabihin ng mga tao sa'yo? Hindi ka pa ready. Hindi mo pa kaya. Kulang ka pa sa dasal. Kulang ka pa sa basa ng Bible. Kulang ka pa sa training. Sasabihin ni Lord sa'yo, trust me. Pagkatiwalaan mo ko. Anong sasabihin ng mga tao? Paano kung pumalya ka? Right? Sasabihin ng Panginoon sa'yo, I am with you. Kasama mo ako.
Anong sasabihin ng takot sa atin? What if I lose? What if matalo ako? Pero alam nyo, ang commitment, it's saying, even if I lose, God is still God. Kahit matalo ako, God is still God. Ano ibig sabihin? Ang Diyos, totoo pa rin sa kanyang mga pangako. Kung matalo man ako, may purpose ang Panginoon kung bakit ito nangyayari. At kapag talo ako sa paningin ko, hindi ibig sabihin na talo talaga ako. Amen? Kasi hindi lahat ng pinaniniwalaan natin, yan ang totoo. Iba kasi yung pinaniniwalaan natin sa tunay na totoo. Ang thinking kasi natin, kung anong nasa isip natin, yun na ang totoo. Pero hindi yun ang totoo, anong salita ng Panginoon. Anong sinasabi ng Panginoon? The Lord is with you. May pag-asa pa sa Panginoon. Amen? What else do I want us to realize? Don't allow somebody else's fear to become your disobedience. Their limitation is not necessarily your limitation. Their experience is not necessarily your future. Hindi porket ganun na na-experience sila, ganun na rin ang future mo. Amen? Their fear does not have to become your decision. You have to decide to commit your life to the Lord. Not because you can, but because God can. Dahil kaya ng Panginoon, keep on showing up. Kahit hindi naiintindihan ng mga tao, kahit i-criticize ka ng mga tao, kahit sabihin ng mga tao na mag-quit ka, sabi ng Panginoon, keep standing. Keep showing up. Don't walk away. Third and last, keep following. No matter how long. Sadly, yung mga Israelites, they chose to believe yung 10 spies. Nakakalungkot. Kasi nilaban naman nila Caleb eh. Hindi guys. Para sila nagkaroon ng thesis defense dun eh. Guys, ito talaga. Sabi naman tayo, hindi natin kaya. Sabi naman Joshua and Caleb, kaya natin i-conquer. And sadly, yung mga Israelites, mas biniwalaan nila yung majority. Mas biniwalaan nila yung 10 spiya. At dahil sa unbelief nila, dineclare ng Panginoon na yung generation na that refused to trust Him, yung mga hindi nagtitiwala sa Kanya, ay hindi makaka-enter sa promised land. Ang sakit. Kasi, andun ka na eh. Tanaw mo na. Right? Pero hindi nakapasok. Pero sabi ng Panginoon sa Numbers 14 verse 24, but my servant Caleb has a different attitude, sabi niya, than others have. He has remained loyal to me. That is commitment, mga kapatid. Na kahit ang majority, ito ang ginagawa. When you say you are committed to God, you remain loyal to Him. Not to people. Kasi kung si Caleb, pwede niyang sabihin na, pwede siyang magreklamo na, ano ba naman kayo? O magrebelde siya. Right? Pero ang sabi ng Bible, he remained loyal to God. Pwede siya magtampo kay Lord. Lord, di ba tama naman? Di ba ang salita mo naman talaga kaya namin sila? Di ba kaya namin i-conquer? Bakit sila lahat nag-back out? Bakit sila lahat nag-walk away? Bakit sila lahat hindi nag-try? Alam niyo ang ginawa ng mga Israelites? Nagpaikot-ikot sila sa wilderness. Yung supposedly na abot kamay na promised land. It took them 40 years. 40 plus years paikot-ikot. Sa wilderness, sa kawalan, sa paghihirap. Just because ayaw nilang subukan, nalakaran ang pagtawag ng Panginoon, nalakaran ang salita ng Panginoon. But Caleb remained loyal to God. Joshua and Caleb, they remained loyal to God. Alam niyo po, si Caleb, naging faithful siya, hindi lang nung madali ang bagay-bagay. He followed God kahit na yung mga tao against sa kanya. Nag-follow siya kahit na yung majority disagree sa kanya. Nag-follow siya kahit na yung promise, it seems impossible now. Nag-follow siya kahit na yung journey became longer than expected. Kasi alam niyo po, bago nakapasok sa Kanaan si Caleb at si Joshua,
40 years. Sayang, no? Sayang yung panahon. What if tinry nila? Di ba? Kung namatay man yung iba sa kanila, di ba? At least they tried. Right? Kung hindi nila pakikinggan yung salita ng Panginoon. Pero, kung papakinggan nila ang salita ng Panginoon, kung susubukan mo, kapatid, sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Hindi mo kailangan matakot. Hindi mo kailangan mag-isip, what if, what if, what if? What if I lose? What if I fail? What if hindi ko kaya? Kasi sabi ng Panginoon, hindi ka kayahan mo. Kasi I am with you. And yung mga Israelites, nagsettle sila for less. Hindi nila marami sa kanila hindi nakatungtong sa promised land just because of that decision. Na kung naging committed siguro sila, kung hindi sila nag-walk away, baka nandun sila sa promised land eh. Ang saya-saya nila dun. Kumakain sila ng ubas, isang ubas pa lang, ang laki oh. Hati-hati na sila buong pamilya oh. Right? Imagine that blessing. Kung nanatili lang silang committed sa Panginoon. But because some of them chose to walk away, hindi sila naka-experience ng promised land. Hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoon. Sinustain pa rin sila ng Panginoon. Kahit na nagkamali sila ng desisyon, kahit na hindi sila naging committed sa Panginoon, hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos. Totoo kasi ang Panginoon sa sinasabi niya ng I am with you. Kasi si Lord, I am with you kahit ayaw mo sa akin. Kasama pa rin natin ang Panginoon. Yun nga lang, kapag hindi mo piniling mag-commit sa Panginoon, you will miss a lot of things in your life. You will miss your great blessing, great miracle na nais ng Panginoon ibigay sa atin kung mag-walk away tayo. Kaya pansinin nyo, di ba? Kahit hindi tayo nagsisimba, kahit na hindi tayo nagbabasa ng Bible minsan, hindi tayo nananalangin, may pagkain pa rin sa pagkainan natin. Nakakabayad pa rin tayo ng kuryente. Nakakabayad pa rin tayo ng renta. Kasi hindi ka naman pababayaan ng Panginoon eh. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kung pipiliin mong mag-commit anak, naku, it does flow with milk and honey. Abundant life, peaceful life, life with God. Not a perfect life, but a life with God is always peaceful. A life with God is always worth it. Amen? Si Caleb, he had to wait 40 years. Imagine, no? Faithful naman siya eh. Nag-commit naman siya eh. Pero, he still have to wait. Dahil lang hindi, imagine mo, tama naman yung ginawa niya, tama naman yung sinabi niya. Pero dahil sa disobedience ng iba, na-affect yung journey niya. Amen? Ready naman siya eh. Ready na siya na conquer yung land eh. Pero yung season got delayed. Faithful naman siya. Pero yung promise took longer. And yet, Caleb didn't quit. They didn't quit. And that is commitment. Na kahit na mahirap, kahit na dapat ito na yung nangyayari eh. Minsan kasi no, kahit tapat ka sa Panginoon, minsan extra long pa rin yung journey eh. Right? Kasi sinasabi ng Panginoon, kahit galit ka, mahalin mo sila. Kahit siguro si Caleb, naiinis siya sa desisyon nila lahat. Yan, dahil sa inyong lahat. Dahil sa desisyon nyo. Paikot-ikot lang tayo dito sa wilderness. Right? Siguro kahit naiinis siya, kahit nagagalit siya, he kept on showing up. He kept following. He kept walking, kept believing, kept showing up. Kasi sometimes commitment means staying faithful during a delay you didn't cause. Kahit hindi naman ikaw may kasalanan, commitment is staying faithful. Kahit hindi ko kasalanan,
Magpapatawad ako kahit hindi siya nag-sorry. Magpapakita ako kahit na pinaparamdam nila sa akin na ayaw naman nila akong kasama. I will keep on showing up. I will keep believing. I will keep walking kasi itong sinasabi ng Panginoon. Amen? Tinuruan tayo ng Numbers 13-14 na pwedeng nasa God's will ka and still experience delay. Pero doon papasok ang tunay na commitment. Kahit delay, kaya mo pa rin ba? Kahit na long enough ka nang nag-aantay, kaya mo pa rin ba? Kaya mo pa rin bang magpatuloy sa Panginoon? Amen? And here's the good news. Delay did not cancel God's promise. Yung delay, hindi no na-cancel yung pangako ng Panginoon kay Caleb. Kasi, 40 years, pero nakapasok pa rin siya sa promised land. Ang tagal niyang nagpaikot-ikot. Ang tagal niyang nahirapan. Diba? Ang tagal niya nagtiis sa maliit. Pero binigay pa rin ng Panginoon yung pangako niya. Kasi yung delay, hindi niya nakakancel yung pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon shall come to pass. Whatever happens, ano man na maging desisyon ng mga tao sa paligid mo, ano man na maging desisyon mo, ang pangako ng Panginoon shall come to pass into your life. Amen? 40 years later, Caleb was still standing. Matanda na siya. 85 years old na siya nung time na yon. Pwede niyang sabihin na, hindi, sige, kayo na lang. I'm too old for that. Tagal ko na yung hiningi kay Lord eh. Ngayon lang ibibigay. Pwede niyang sabihin, it's been too long. Pwede niyang sabihin na, I've waited long enough. Pero alam niyo, maganda kay Caleb, hindi niya sinabing, sige. Hindi siya nagtampo kay Lord na, sige, kayo na lang dyan. Hindi niya sinabing, alam ko na yan, alam ko na yung laman yan. Sinabi ko na sa inyo yan 40 years ago eh. Hindi niya sinabing ganun. Ano sinabi niya? God promised it, I'm still believing it. Dahil pinangako ng Panginoon, naniniwala pa rin ako doon. Amen? Kasi ang Panginoon, totoo sa kanyang mga pangako. At kung gusto mong to stay committed to the Lord, kahit anong circumstances, hindi dapat nun makakancel ang pangako ng Panginoon sa iyo. Stay focused to God. Stay committed to God. Keep on showing up. Keep on attending. Keep on reading the Word of God. Keep on giving. Minsan, di ba, ang hirap kasi magbigay, ang hirap mag-serve kapag wala ka din. Right? Pero sinasabi ng Panginoon, stay committed. Don't walk away. Huwag mong takasan, huwag mong layuan ang pagtawag ng Panginoon sa buhay mo. Keep on showing up. Kahit na sabihin sa'yo ng mga tao o sabihin sa'yo ng isip mo, it's too hard. It's too long. You're not capable. Just go back. Sabi ng Panginoon, keep on showing up. Kahit na parang imposible na ngayon, keep on showing up. Walang imposible kay Lord. Kahit na natatakot lahat ng tao sa paligid mo, keep on showing up. Don't walk away. Kahit na yung journey takes longer than expected, keep on showing up. Kahit na hindi mo nakikita yung resulta, keep on showing up. Kahit na pagod ka na. Even when you're tired, keep on showing up. Pagod ka na mag-antay. Keep on showing up. Because ang commitment, it is saying, where you lead me, I will follow. Kung saan mo ako dadalhin, Lord. Kahit na gigil ka na. Atat ka na sa promised land. Atat ka na sa promise ni Lord. Or hindi ka na komportable sa nararamdaman mo, hindi ka na komportable sa paligid mo. Kung saan mo ko nilid, Lord, I will follow. Wherever you lead me, I will follow. Sabihin mo nga yan sa Panginoon, Lord, wherever you lead me, I will follow. I will follow, God, until the end. Kasi alam niyo po, ayaw ng Panginoon na tayong kanyang mga anak ay sumusunod lang when things are easy. Ang gusto ng Panginoon, tayo yung mga uri ng Kristiyano who remain faithful until the end. Hanggang wakas maglilingkod. Maglilingkod hanggang wakas. Amen? Shall we all stand?